Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi kayang sukatin ng sinuman. Dahil ang pag-ibig na wagas at malalim ay hindi kayang isuko o bitawan ng sinuman. Hanggat kaya ka pa nitong ipaglaban ang sakit at para ipaglaban ang taong mahal niya. Maging kaakibat man ito ang milya-milyang layo ng katayuan sa buhay at katayuan mo sa puso ng taong minamahal mo. Alison Valiente, the daughter of the billionaire Lucas Valiente. Isa sa mga prinsesa ng angka ng mga Valiente. Kung ganda lang ang pag-uusapan ay kuha na nito ang lahat ng katangiang iyon. Bukod pa sa angking karismang sadyang taglay ng isang Valiente. At tulad ng inaasahan, ang katulad nitong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig ay kalimitan ng mata pobre. Pero sa kabila niyon ay hindi nawala ang paghanga ni Joaquin sa anak ng amo niya. Sa pagdaan ng panahon, ang paghanga ni Joaquin ay hindi nawala. Bagkus ay lalo itong umusbong sa kabila ng pang-aasar at pang-aapi sa kanya kasama ng mga kaibigan ng batang babae. Nang tumungtong siya sa kolehiyo at kailangan ng umalis ng papa niya sa poder ng mga Valiente, ay nawala na siya ng komunikasyon sa mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagkita sila sa isang bar kung saan ito ay nakikipag-away sa boyfriend nito. Hanggang mauwi ito sa pangangalaga niya nang bigla itong iwanan sa gitna ng kalsada. Dala ng kalasingan at damdaming dala-dala niya sa matagal na panahon. Isang bagay ang nagawa niya sa labis na ikinagalit ni Alison. 10 months after that one night stand with a billionaire's daughter, isang malaking responsibilidad naman ang iniwan nito sa kanya. Nasa kalahati na ng biyahe si Alison nang maisipan niyang huminto sa isang cafeteria na nadaanan sa parte ng Tarlac. Umorder siya ng soft drinks at crackers habang ipinapahinga ang katawan mula sa 4 na oras na biyahe. Kung wala siyang naabutang aksidente sa NLEX kanina, ay dapat nasa lugar na siya ng pupuntahan niya. Pero dahil naging sanhi iyon ng mahabang traffic, ay tumagal ang biyahe niya. Kung tutuusin ay sanay naman siyang tumagal sa manibela dahil isa siyang car racer. Silang dalawa ni Anya na siyang naghikayat sa kanya sa ganong sports. Kapag nasa practice sila sa racetrack, ay inaabot siya ng 4 hanggang 5 oras. Noong unang kapretsyo lang ang pagkahilig niya sa sports na iyon, hanggang naging challenge na rin sa kanya. Though she was nothing compared to her cousin, na si Anya, na nakikipaghabulan na yata kay kamatayan kapag nasa kompetisyon. Hindi rin naman siya padadaig sa iba pang kalahok. At kung si Anya ay ibinuhos ang natural na talento sa larong iyon, siya ay iba naman ang dahilan ng pagsali niya, and that is to release her frustration in life. Siya si Alison Valiente, isa sa mga prinsesa ng angkan ng mga Valiente, na kilala bilang isa sa mayayamang angkan sa Pilipinas. Hindi man sila celebrity ng mga kapatid niya at ng mga pinsan niya, nakasunod sa kanila ang media dahil sa katanyagan ng mga magulang nila, maging ang kanilang mga ninuno. Uncle and aunts are well-known businessmen. Some were even fashion models when they were younger. Dala nilang magpipinsan ang katanyagang iyon kahit saan sila magpunta. Despite all that in her life was not perfect, it was far from it. Iyon ang totoo. At kaya siya nandito ngayon ay para ayusin ang buhay niya. Ang buhay nilang mag-ina. Kahapon lang nalaman ng mga magulang ang tungkol sa anak niya. For almost 5 years, she managed to hide a part of her life from everyone. Nagpapanggap siyang maayos ang kalagayan sa harap ng mga magulang at kaibigan. But as the old saying goes, lahat ng itinatagong lihim ay may hangganan. At she just came into that point now, dead end. Kailangan niya nang aminin ang lahat. Why did you have to hide your child? Tanong ng inang si Elena.
I understand you were young and you were confused. Kaya nga kami nandito ng daddy at mga kapatid mo, hindi ba? Madamdamin pang wika nito na hindi niya napigilang umiyak. The last thing she wanted is to see her mother cry. Iniingatan nilang magkakapatid iyon that even her brother James was too cautious about his personal life dahil hindi nito gustong maging sanhi iyon ng disappointment ng ina. At ngayon ay umiiyak ito dahil sa ginawa niya. Hindi dahil nabuntis siya ng murang edad, kundi dahil hinayaan niyang magtago ang kanyang anak sa isang liblib na bahagi ng probinsya at hinayaan niyang mabuhay ang bata araw-araw na wala ang kanyang ina. At sa tuwing naiisip niya ang pagkakamaling ginawa niya, ay hindi niya mapigilang mapaluha. Wala siyang kwentang ina. She doesn't deserve to have a child. Pero tulad ng sinabi ng mami niya kahapon, hindi ibibigay ng Diyos kung hindi iyon para sa kanya. Her dad didn't judge her after her confession. Nag-offer pa ito ng tulong na samahan siyang mabawi ang anak sa ama nito. Pero nakiusap siyang hayaan muna siyang ayusin niya ang sariling problema. May problema rin ang kapatid niya sa kanyang asawa si Ara na siyang inaasikaso ng daddy niya ngayon. Hindi niya na gustong dumagdag pa. At alam niyang hindi rin gugustuhin ni Joaquin na dalhin niya ang angkan sa Pangasinan para siyang umayo sa sitwasyon nila. Hindi niya gustong dumagdag pa sa galit na dala-dala nito sa dibdib. Galit na siya ang may kagagawan. Joaquin Madrigal, ang lalaking nabuli niya, nilait at nasaktan niya ng paulit-ulit. He loved her to distraction, pero dahil ito ang may kagagawan kung bakit siya nasuong sa ganitong problema, ay kinamuhian niya ito. He didn't force her, pero sinamantala nito ang kahinaan at kalasingan niya. At nang malaman niyang nagbunga ang isang gabing kahibangan nito sa kanya, ay ipinangako naman niya sa sarili na hinding-hindi niya ito patatawarin. Napuno ng galit ang dibdib niya, dahilan para kahit ang sarili niyang anak ay iniwan niya kay Joaquin para siya mag-alaga para makapamuhay pa rin siya ng normal. Hindi naging normal ang takbo ng buhay niya sa nakalipas na 5 taon. Sa karera niya ibinuhos ang lahat ng inis at galit niya kay Joaquin at pagbuntis nito sa kanya. Dahilan para iwanan siya ng boyfriend na si Lance na minahal niya ng matagal na panahon. If Lance only offered her marriage and accept her child, masaya na sana siya ngayon. But he didn't. Noong mga panahon na iyon ay nakipagkalas na ito sa kanya na nagkaroon ng mas matibay na dahilan nang mabuntis nga siya ni Joaquin. Tuluyang nawala ang pag-asa niyang magkabalikan sila ni Lance. Nagkaroon pa siya ng iba't ibang boyfriend pagkatapos niyang manganak at iwanan ang bata kay Joaquin. Pero wala na nagtagal. Something was missing in her life. She couldn't find contentment. Pero patuloy siya sa pakikipagrelasyon sa iba para lang patunayan kay Joaquin na walang pag-asang magkaayos sila at mabuo sila bilang pamilya, katulad ng gusto nitong mangyari. Inalok siya nito ng kasal ng makailang ulit. Ginagamit pa nito ang anak para mapalapit sila. Pero napuno ng galit at pride ang puso niya. At nitong 2 buwan na ang nakakaraan, ay dinapuan ng sakit ang 4 na taon nilang anak na si Alexa. Joaquin wanted her to come and take care of their daughter. Pero inuna niyang makipagkarera kaysa ang umuwi at alamin ang kalagayan ng anak nila. Hindi niya schedule noon na dalawin ang anak na ginagawa niya minsan sa 1 buwan. That made Joaquin furious as hell and cursed that she will never see her daughter again. Nang umuwi siya noong nakaraang buwan, ay sa kaniya nalaman na nanganib ang buhay ng anak niya kung hindi lang nasalinan kaagad ito ng dugo. Sa kaniya naramdaman ang sakit na ginawa niyang pambabaliwala dito. Joaquin never talked to her the same way he did, kahit ang anak ay hindi na nito gaanong pinapalapit sa kanya. Alexa adored her father so much that she couldn't sleep without Joaquin by her side. Hindi na rin hiniling pa ni Joaquin na siya ang tumabi sa anak para magkaroon sila ng banding mag-ina. She became complete strangers to her daughter and to the man who loved her the most. I want to see my niece. Wika naman ng Kuya James niya. Dalhin mo siya dito. Dapat natin siyang kasama. You are her mother.
Kung idadaan mo sa korte ay mananalo ka kaagad. Dagdag pa nito. Alam niyang hindi sasama ang anak sa kanya kung hindi niya dadaanin sa legal na paraan. Pero manalo man siya sa korte, ay talo pa rin siyang maituturing. Hindi niya kayang makita ang anak na mangungulila sa ama nito na siyang nag-alaga dito mula nang isilang ito sa mundo. Alexa would hate her if she would do that. Bukod pa sa galit si Joaquin na abot langit na ngayon, kung bakit ngayon lang niya na-realize ang lahat ng pagkakamali niya, ay hindi niya masagot. Marahil ay hindi niya alam na kayang mawala ang pagmamahal ni Joaquin sa kanya, na akala niya ay walang katapusan. At ngayong gusto niyang kapitan gaano man katiting ang pag-asang kanyang matatanaw. Dala ang mga laro ang pinamili ng mami niya para kay Alexa, ay maaga siyang bumiyahe papuntang Pangasinan. Alam niyang hindi matutuwa si Joaquin kapag nakita nito kung gaano kadami ang dala niya para sa anak. Pero hindi naman niya matatanggihan ang mga magulang at mga kapatid sa mga ipinabibigay nito sa anak niya. Ayaw tumanggap ni Joaquin ng kahit na anong tulong mula sa kanya. Kahit ang gastos nito sa hospital na magkasakit si Alexa, ay hindi nito pinabayaran sa kanya kahit kahalahati man lang. Mukhang wala nang gusto sa kanya si Joaquin kahit ang presensya niya. Humugot siya ng malalim na hininga bago muling pinaandar ang kotse niya at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Kung walang magiging aberya, ay makakarating siya sa pupuntahan ng 1:00 o 2:00 ng hapon. Makalipas pa ang 2 oras ay narating na niya ang gate ng Pamilya Madrigal. Mula sa gate ay uubos ka ng 10 minuto kung lalakarin para marating ang lumang bahay na napapalibutan ng puno ng mangga. The old house was owned by Joaquin's grandfather. Lumayas ang ama nito na si Antonio kasama ang anak na si Joaquin nang hindi nito makasundo ang bagong madrasta na iniuwi sa bahay ng lolo nito. Nang mamatay naman ang matanda ay bumalik ang mag-ama para bawiin ang mga naiwang ari-arian ng lolo ni Joaquin. Dahil hindi naman ito kasal sa madrasta ng ama nito. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Joaquin nang makita siyang paparating. Pero ikinagulat din niyang bukod sa mag-ama niya, ay may isa pang taong naroroon at karga pa ang anak niya. Si Nancy Asi, anak ng isang konsehal sa bayang iyon at matagal nang nagpapakita ng pagkagusto kay Joaquin. Mabilis na nanibugho ang puso niya sa nakikitang kasiyahan sa mag-ama niya kasama ang babae. Hindi niya gustong makita anumang oras, pero kailangan niyang magpakita ng huwad ng ngiti sa harap ni Joaquin. Kung hindi niya gustong mapalaya siya, hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan. Naligaw ka. Walang emosyong wika ni Joaquin na lumapit sa kanya, mag-isa kung saan niya ipinark ang kanyang sasakyan. Si Alexa ay naglalaro na kasama pa rin si Nancy sa hardin ng bahay na iyon. I decided to have a vacation for a while. May hinahon niyang wika rito. Ang galit na nakikita niya kay Joaquin ay nagpapahina ng tuhod niya para bumaba mula sa sasakyan. Hindi ito bahay bakasyonan, Allison. Sarkastiko nitong wika sa kanya. At sa nakikita kong dala mong gamit, mahabang bakasyon ang ibig mong ipahiwatig. I want to be with my daughter. Sagot niyang muli na ikinasingkit ng mga mata nito. Lumabas siya ng sasakyan para ibaba ang gamit niya. Anong drama ito? Isa sa mga kapretsyo mo na kapag ayaw mo na aalis ka ulit at iiwanan ang anak ko? Anak natin, Joaquin. Emotional niyang wika na nagpipigil na umiiyak sa harapan nito. Gusto kong bumawi sa kanya. Ako pa rin naman ang ina niya, hindi ba? Tanong niya nang dumako ang tingin kay Nancy, na hawak pa rin ang anak niya. Kapag nagtagal ka dito at inilapit mo ang sarili mo kay Alexa, ay masasaktan siya. Kapag umalis kang muli, hindi ko gugustuhin saktan mo ang anak ko sa kahit na anong paraan. Mahina pero madiin itong wika sa kanya. Umalis ka na. Hindi mo ako palalayasin, Joaquin. Pinatatag niya ang boses para harapin ang galit nito. Sinabi ko na sa'yo, gusto kong bumawi sa anak ko.
Gusto kong punuan ang pagkukulang ko sa kanya. Maayos ang kalagayan niya kahit wala ka. Ako pa rin ang kanyang ina, Joaquin. Kapag ipinilit mo pa rin umalis ako sa pamamahay mo, sa korte tayo magtutuos. Alam mong kaya kong bawiin ang anak ko sa legal na paraan. Nakita niya ang pag-aapoy ng mata nito sa galit. Humugot siya ng malalim na hininga, saka muling nagpatuloy. But I will not do that. Kaya ako nandito para gawin ang nararapat. Ang dapat na matagal ko nang ginawa. So please. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya bago inutusan ng isang trabahador na ibaba ang mga gamit niya. Lumakad naman si Joaquin patungo kay Nancy at kinausap ito kung tungkol saan ay hindi niya alam. She looked like a fool. Pero kailangan niyang magpakumbaba kung gusto niyang maging maayos ang pagtanggap ni Joaquin sa kanya sa pamamahay nito. Sinundan niya ang trabahador na nagdala ng mga gamit niya sa silid kung saan siya namamalagi kapag dumadalaw doon. Hindi sumunod si Joaquin sa kanya, bagkus ay umalis ito kasama si Nancy na marahil ay hihahatid sa bahay ng babae at kasama ng mga ito si Alexa na hindi man lang sumalubong sa kanya. Pagkahatid ng trabahador sa huling gamit niya sa kwarto, ay isinara niya ang pinto at umiyak ng umiyak. Nagre-revolusyon ang dibdib ni Joaquin habang nagmamaneho para ihatid si Nancy sa kanila. Tuwing uuwi si Allison para dalawin ang anak, ay hindi pumupunta ang kaibigan sa bahay niya para bigyan sila ng oras na makasama ang isa't isa. That once a month. Pagkatapos ay sila na muli ang magkasama sa opisina at sa bahay nila dahil madalas nitong dalawin si Alexa. Pero ngayon ay ikinagulat niya ang pagdating ni Allison na puno ng bagahe ang sasakyan, pati ng mga laruan ng anak na galing di umano sa lolo at lola nito at iba pang kapatid ni Allison. What made her change in mind and told her about Alexa he had no idea. Pero ikinatatakot niya na maaaring may ibang balak si Allison sa anak. Pagdating nila sa bahay ni Nancy ay mabilis na bumaba ang anak dahil marami itong makakalaro doon ng mga pamangkin ng kaibigan. Lumabas sila sa sasakyan pero nanatili silang nakatayo habang parehong nakatanaw kay Allison. Sumandal siya sa hood ng kotse, saka bumuntong hininga. Napakalalim ng iniisip mo, sita naman ni Nancy sa kanya. She's staying, mahina niyang sabi rito. Sino? Si Allison? Yes, at wala akong idea kung bakit. Baka na-realize niya na marami ng oras na nasasayang na hindi niya nakakasama ang anak niya. We're fine without her. Okay na ako na minsan isang buwan niyang nakakasama ang anak niya. Alexa got used to it. Pero hindi sa habang panahon, Joaquin. Anong gagawin niya dito sa San Fabian? Tila may galit niyang wika. Mayaman siya. Hindi siya sanay sa ganitong buhay sa probinsya. Ang kinatatakutan ko ay baka gusto lang niyang mapalapit sa anak ko at kuhanin si Alexa sa akin pagkatapos. Mag-usap kayo ng maayos kung para naman sa kapakanan ni Alexa. Mahirap magtiwala sa katulad nila Nancy. Alexa is only 4 years old. Alam nating madaling mababawi ni Allison ang anak niya sa akin, sa loob man ng korte o sa labas. Kaya nga maigi na pakisamahan mo siya ng maayos. Alam naman siguro niya kung gaano kakamahal ni Alexa. Hindi niya sasaktan si Alexa. Hindi siya sumagot bagamat hindi pa rin nawawala ang mabilis na pagpintig ng puso niya. I guess I have to refuse your marriage proposal. Suhestyon naman sa kanya ni Nancy. Agad siyang napalingon sa kaibigan. Walang magbabago sa plano natin, Nancy. Walang kinalaman si Allison sa ating dalawa. Matigas niyang wika rito. Pero kung ikakasal tayo, magkakaroon lang si Allison ng dahilan para ilayo ang anak mo sa'yo. Lalo kapag nalaman nila na buntis ako at ikaw ang tatayong ama nito. Mas ina ka pang ituturing kaysa sa kanya. Paano mo nakakalimutan yan?
But that won't hold in court. Joaquin, bibigyan mo lang siya ng dahilan para mapabilis ang proseso ng custody ng bata. Napahila mo siya sa mukha sa kalituhan sa biglang pagsulpot ni Allison. Mula nang makilala niya ito, hindi na nito pinatahimik ang buhay niya. The wedding will still push through. Kakausapin ko siya para huwag manggulo sa nananahimik nating buhay. Matatag niyang wika rito. Saka tinawag ang anak para sumakay na sa kotse. Bago pa man siya makaikot sa driver's seat at dumating ang sasakyan ni Joey na ikinakunot ng noo niya. Bakit nandito yan? Gusto niya mag-usap tayo. Nakikipag-usap ka pa talaga sa lalaking yan? Pagalit niyang wika sa kaibigan. Sa init ng ulo ko ngayon, masusuntok ko yan, Nancy. Relax. Go home and settle your issues with Allison. Ako na ang bahala sa lalaking yan. Pagtataboy naman ito sa kanya. Napilitang siyang sumakay sa kotse at paanda rin ito papalayo. Pagdating sa bahay ay tumuloy naman agad ang anak sa silid, kung saan naroon si Allison. Siya naman ay tumuloy sa bukid para abalahin ang sarili at kalimutan muna ang mga alalahanin na dala ng presensya ng ina ng anak. 6:00 nang magpasya siyang umuwi dahil halos madilim na ang paligid. Malayo pa lang ay naririnig na niya ang malakas na tawa ng anak na marahil ay nakikipaglaro kay Allison. Ang yaya na nagluto ng hapunan at ang tatay niya ay nasa kumpare pa nito ng ganitong oras. Wala siyang nagawa kung hindi ang umakyat sa silid dahil nasa cabinet ang mga damit niya. Daddy! Nakangiting salubong ng anak sa kanya. Puno ng tuwa ang mga mata nito sa mga bagong laruan. Look! Sabi ni Mami, galing lahat ito kay Lolo at Lola. At may bago din akong Barbies. Sandali lang siyang ngumiti sa anak at hinaplos ang buhok nito. Okay ka naman sa mga laruan mo dati ah. But I want new one, Daddy. May bigger dollhouse pa ako oh. Masaya pa ring wika nito sa kanya. Okay. Pero sa lahat ng oras, hindi laging may bago ha. This is just for today. Paalala niya sa anak. Sabi ni Mami, may eroplano din daw kami, yung malaki. Sagot ng anak sa kanya. I want to see it one day, Daddy. Excited pang wika nito. Matalim na tingin ang ipinukol naman niya kay Allison. Sinisilaw mo ang anak ko sa material na bagay. Pagkatapos ay pipilitin mo siyang sumama sa'yo. Wala akong ganoong intensyon. Mahinahong sagot naman ito sa kanya. Pero gaano man kaamo ang mukha nito, ay hindi niya pagkakatiwalaan kailanman. Mauna ka na sa ibaba, sweetheart. May pag-uusapan lang kami ng mami mo bago tayo maghapunan. Utos niya sa anak na tumalima naman at mabilis na lumabas ng silid. Tinungo niya ang malaking bintana at itinukod ang 2 kamay doon. Yung totoo, bakit biglaan ang pag-uwi mo at ang dami mong dalang maletang yan? Pagalit niyang tanong kay Allison. May bala ka bang kuhanin ang anak ko? Gusto ko lang makasama si Alexa. Masama ba yun? Don't beat around the bush, Allison. 4 na taong hindi mo yan naiisip. Bakit ngayon? Ano yan? All of a sudden, nag-sick in lang sa lahat ng iyon sa'yo? Yes. And I have to do something before it's too late. Hindi mo naman ipagkakait yun sa akin, hindi ba? Hindi siya nakasagot sa sinabi nito. Pero hangal siya kung maniniwala siya sa kaharap. Iba ang buhay na pinanggalingan mo. Malayo sa klase ng buhay na mayroon kami dito. Hindi ko gusto ang mga itinatanim mo sa isip ng anak ko. I'm sorry. Hindi naman iyon ang gusto kong iparating. Nagugulat siya sa mga inaasal nito, pati ang mga pagpapakumbabang mga sagot nito. She could been smarter, pero mas pinili nitong sumang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Hindi ko rin gustong umabot ang mga reporter dito at madami ang anak ko. Kakalkalin nila ang buhay mo. Wala akong pakialam. Pero huwag mong ilalantad ang anak ko sa media at magagambala ang katahimikan namin.
Hindi ko pinasasabi kung saan ako pumunta. Huwag lang sanang may makakilala sa akin dito. Isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan niya dito. Abala ang mga tao dito sa bukid. Mahal na Reyna. Wala kaming panahon sa mga walang katuturang chismis na mga taong gustong-gustong ilantad ang buhay sa madla. Hindi ko gusto na pag-uusapan ako, Joaquin. Tumayo ito at lumapit sa harapan niya. Itinuon niya ang tingin sa madilim na paligid na natatanaw. Allison's presence is dominating him. Mas gusto niyang hawakan ito at ikulong sa mga bisig niya. Ang pabango nito'y sumisiksik sa kaibuturan ng pagkatao niya. Sa kabila ng nararamdamang galit ay ganoon pa rin pala ang epekto nito sa kanya. Kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Tulad ng lagi niyang sinasabi sa sarili, tapos na ang kabaliwan niya dito. Hindi ako naniniwala na walang ibang dahilan ang pagpunta mo dito at mamalagi ka pa sa mahabang panahon. And I want you to know that you cannot take away Alexa from me. Magkakamatayan tayo. Mahina niyang wika sa katumalikod at nilisan niya ang silid. Pagbaba niya ay nakasalubong pa niya ang anak na paakyat sa hagdanan na marahil ay naiinip sa tagal nilang bumaba. Tuloy-tuloy nitong tinungo ang silid, saka tinawag ang ina nito. Ilang sandali pa ay sabay na ang mga ito na bumaba ng hagdanan. Hindi nakaligtas sa kanya ang mapulang mata ni Allison na tila galing ito sa pag-iyak. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili na ibinuhos niya kanina ang galit dito. Gusto lang naman niyang iparating na hindi niya isusuko ang custody ng anak nila. That she can take Alexa away from him. Tahimik lang ang lahat habang kumakain na kung hindi dahil sa pagkabibo ng anak, ay tila sila hindi magkakakilala. Mabilis din niyang tinapos ang pagkain, saka tumayo siya at nagpahangin sa labas.